Alright, so good day everyone and welcome to the first lesson or to another lesson here in DISS. So today we will be talking about the application and on basic concepts and principles of psychoanalysis, rational choice theory, and institutionalism. So the first thing that we will be talking about is psychoanalysis. So as you guys can remember, in our previous lesson, we have tackled that psychoanalysis is one of the schools in psychology wherein Sigmund Freud, na proponent ng psychoanalysis na nasa picture na nakikita ninyo, argue that that our thoughts, behavior and action towards people and situations are influenced or greatly influenced by our unconsciousness. Okay? So, kung matatandaan ninyo last time, sinabi ni Sigmund Freud, or sinabi sa lesson natin, okay, according to Sigmund Freud, na ang isip natin is divided into three structures. We have the consciousness, the subconscious, and the unconsciousness. He even pictured out our brain as a, pangat ng sulat ko, okay na yan. He even structured our brain as as an iceberg. Okay? So, ano bang itsura ng iceberg? Siyempre, dapat color blue. Okay? Ayan, so color blue. Okay, this is an iceberg and this is the sea level. Sorry. Ay, what happened? Okay, so this is the sea level. Ayan. Okay, so yung nakikita ninyo topmost ng ating iceberg is what we call the conscious. And this later part na nakikita ninyong malaking part sa baba is what we call the unconsciousness. Kaya nga sinabi ni Freud, 'di ba, na most daw ng behavior natin ay influenced by this big part of our brain which is the unconscious or the thoughts that we are unaware of. Okay? Meanwhile, itong consciousness na to, these are the thoughts that you are aware. These are the thoughts, okay, that is in touch with the reality. Ayan. So, itong nasa gitna na to, ayan, na pinagigitnaan ni conscious at ni unconsciousness is what we call the conscious. Okay? So, the question now, ang tanong natin ngayon, okay? Sinasabi kasi ni Freud na most daw, ang behavior daw natin at ang personality daw natin ay greatly influenced by this unconsciousness or the thoughts that we are unaware of. Okay? Paano yon? Okay? Paano siya nadadrive into a personality and unaware nga siya? Okay? Kasi, when we say unconscious, okay, these are what we call the unconsciousness kasi, ito, ang nanggagaling kasi ang unconsciousness from repressed memories. Okay? Repressed memories. Okay? So, bakit ang memory ay nare-repress? Pag sinabing repress na ibababa, no? Or hanggang sa makalimutan. So, bakit nare-repress si memories? Because these memories, okay, tend to become painful or traumatic to a person. Okay? So, ang defense mechanism kasi ng mind natin whenever we experience traumatic events in our life, ang defense mechanism niya is for us to forget, for us to repress, okay, these memories, for us to avoid experiencing anxiety. Para hindi ka masaktan, kumbaga sa Tagalog, no, para hindi ka na masaktan pa sa traumatic na experience mo, ipapalimot ko yan sa'yo. Okay? It's the mind that is talking to us, no? Na para makalimutan mo at hindi ka na masaktan, hindi ka ma-anxious, hindi ka ma-depress, o hindi ka magkaroon ng anxiety, o ano pa mga mental illness na tinatawag natin, kailangan nating i-repress yung memory na meron ka. Okay, so that hindi ka masaktan o hindi ka magkaroon ng anxiety. So, paano ngayon na itong si repressed memories, okay, na nasa loob ni unconsciousness ay nakakaapekto dito sa awareness natin or nakakaapekto doon sa ating consciousness. Okay, it happens when
It happens, okay, when this unconsciousness or unconscious memories, okay, tend to go to the subconscious. Okay? Pag sinabi nating subconscious, okay, these are represented by our dreams or mga panaginip. Okay? So, kung pagbabasehan natin yung sinabi ng mga psychoanalysts, okay, malaki po na bagay sa kanila ang mga dreams because dreams most of the time represents your painful or traumatic experience. This dream somehow signifies, okay, your unconsciousness. Okay? So, like for example, kaya nga 'di ba minsan there are dreams na napapanaginipan mo na clueless ka why you are dreaming that kind of dream. Bakit ba ganun kang klaseng panaginip? Hindi mo naman kilala yung tao. Wala ka namang naaalalang experience na yon na naranasan mo, but you have dreamt of it. Hindi mo naman siya inisip bago ka matulog, pero napanaginipan mo yung experience o yung situation na yon. Okay? So, etong dreams daw na to na napapanaginipan natin ay representation talaga ng unconsciousness natin. Representation ito ng masakit or traumatic experience na nangyari sa'yo before. Okay? So, it just so happened that as these dreams, okay, it now became consciousness. Okay? Kapag ang thoughts, okay, below the sea level, okay? Kapag ang mga thoughts below the sea level ay lumagpas, okay, papuntang consciousness, yan po ay nadidistort. Pag sinabing nadidistort, naiiba po yan ng anyo. Okay? Naiiba yan ng anyo, okay, that is represented to a personality. Okay? Kaya kung iisipin natin, kapag ka may mali, okay, sa consciousness mo, may mali sa personality mo, malamang may mali, okay, sa painful or sa unconsciousness mo. Okay? Kaya pala hindi maganda yung behavior na meron ka na distort. Okay? Merong meron kang behavior na hindi maganda kasi meron kang hindi magandang experience na nangyari sa iyo before. Okay? So, I hope that is clear to you. Okay? This is how our mind works. Okay? So, itong unconscious memories na to, okay? Mga memories lang yan, mga thoughts lang yung mga yan. Pero kapag yan ay umakyat sa sea level, okay, let's say, metaphorically, no, at pag ito ay lumagpas, okay, ng subconscious, na didistort ito into personality. Hindi na lang siya basta nagiging what do you call this, nagiging thought, pero natatransform siya into a personality. So, I'm gonna give you an example. You have dreamt na naginip ka. Okay, dun muna tayo sa panaginip. Na naginip ka, no? Napanaginipan mo, okay, gusto ko tong green, okay, na naginip ka, ayan. So, napanaginipan mo na white yung background, okay, and then you are walking around, ang panaginip mo is somehow mga nasa 4 years old, bata ka pa lang nun, it's a little version of you, okay, tapos naglalakad ka daw, and then suddenly, okay, you saw this man, okay, approaching you. Itong man na to, hindi mo talaga siya kilala, okay, sa panaginip mo, hindi mo siya kilala, okay, ngayon, ito ang si man na to, sa panaginip mo, inabutan ka niya ng ice cream. Okay? So, at first, ayaw mo siyang tanggapin, pero nakita mo yung eyes ng man, it became very strange and scary. So, wala kang ibang nagawa kundi kinuha mo yung ice cream. Okay? Pagkakuha mo ng ice cream, kinain mo yung ice cream, and then umiyak ka kasi ang pangit pala ng lasa. Tapos, maya-maya, nakita mo yung man, tumakbo na papaalis doon sa panaginip mo. Tapos pagising mo, ano yun? Meron ako na panaginipan lalaki, hindi ko naman kilala. Ano yung kinalaman ng ice cream na yon? Okay, bakit siya tumakbo? Bakit ako umiyak? Okay, yung panaginip mo na yon, okay? Okay, kapag ikaw ay nagpa-consult sa isang psychologist o di naman nagsa-psychologist, hindi pa. Okay, ngayon itong yung panaginip mo na yon, okay, ito ay somehow related sa unconsciousness mo. Ngayon, kapag ikaw ay nagpa-interview sa isang psychologist or psychiatrist, ayan, makikita niya na ikaw as a woman, okay, babae ka, that as a woman, meron kang aloof ka sa mga lalaki.
Okay? Kaya meron kang sort of feelings of lesbianism. Okay? Meron kang, ayaw mo sa mga lalaki. Okay? Ayaw mo sa mga lalaki. Kaya meron kang mga ganong urges, okay, ng mga ganong klaseng bagay sa isip mo. Kasi ayaw mo sa lalaki. Ngayon, kapag in-interview ka ng psychiatrist or ng psychologist, gumamit ng iba't ibang, ng psychoanalysis na therapy, at dinig deeper niya, okay, yung isip mo, doon mo mapifigure out na yung lalaki pala na yun ay someone na important sa buhay mo. Kasi nalaman mo, okay, naalala mo through a therapy, gumagamit tayo ng therapy na tinatawag na psychoanalysis or cognitive behavioral therapy, some sort of that. Ngayon, nagagawa nating mag-dig deeper, okay, doon sa past mo, at doon mo malalaman na yung lalaki pala na yun ay someone important to your life, yan, na ginahasa ka pala, okay, when you were 4 years old, when you were little. So, yung ice cream na binigay sa'yo, okay, yun ay yung pleasure. It represents the penis, okay, of that man na ibinigay sa'yo. So, nung na-receive mo siya, okay, ginarab mo, umiyak ka kasi hindi maganda yung experience na yun. Ngayon, tumakbo yung lalaki kasi hindi mo na siya nakita from that day on. It is a one-time experience, okay? Na because that experience is very traumatic. Sino bang mag-enjoy kapag ni-rape ka? Wala naman, di ba? It is a very traumatic experience to you. Kaya ngayon, as the year goes by, agwan tumatanda ka, nakakalimutan mo siya kasi nga napaka-traumatic ng experience mo na yon, at yon ang kauna-unang response ni brain na ginawa niya sa'yo, ni-repress niya itong memory na to. Ngayon ang nangyari, ito ay nag-manifest sa panaginip mo, okay? Kaya ngayon, nag-manifest siya sa panaginip mo. Ngayon, kung i-evaluate mo ang personality mo, okay, na nag-transform na siya from a memory to a personality. Kung evaluate ang personality mo, meron kang personality of lesbianism. May personality ka of being aloof to men. Kasi meron ka palang repressed memory of being raped. Okay, so I hope that is clear to you. Ngayon, kaya importante kay Freud ito. Kung mapapansin ninyo, itong personality na to, na nakikita ninyo, sorry, magulo na yung ating, presentation. Itong personality na to, kung mapapansin mo, rooted siya sa past. Tama? Rooted siya sa past. Ibig sabihin, lahat ng mga nararanasan mo ngayon, yan ay rooted sa past mo. Kaya nga, it is very important for Freud, okay, this psychosexual development of personality. Importante, okay, isa sa mga emphasis ni Freud, okay, in understanding human personality is going through the developmental stages of a human being. Okay, so bakit siya psychosexual? So malalaman natin siya mamaya. Kasi itong theory kasi ni Freud about personality, this is a very sexual theory talaga. Kaya nga marami ang nag-oppose dito eh. Okay, kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay nararanasan to ng mga tao. But then, since si Freud ang pinag-uusapan natin dito, he believed that our personality is rooted from our repressed memories. Kaya para maintindihan natin ang personality ng isang tao, we need to dig deeper. Ano ba ang nangyari doon sa tao na to? Okay, sa kanyang developmental stages. Okay? So one thing that we need to remember, while we will go through, okay, this psychosexual stages of development by Freud, okay, meron tayong term na ma-encounter which is the erogenous zone. Okay? So, ano ba ang erogenous zone? Erogenous zone is erogenous zone is a specific area of your body, okay, that serves as the main focus of pleasure needs. Okay? So, ito ay okay? So, in each stage of development, there is an erogenous zone. Yung erogenous zone na yun, that is a certain part of your body na naging center ng pleasure na kailangang isatisfy ni id. Nalala niyo si id, di ba? Si id ang pleasure satisfier. Okay, so itong part ng body mo na to, okay, is the center of the pleasure in each erogenous zone. Okay, so ano-ano tong mga to? Okay, so tandaan para madali ninyo na lang matandaan. Okay?
Ano-ano ang mga ito? Okay, so we have the OA phalange. OA phalange, yan ay stages of development ni Freud. OA daw kasi phalange ito. Okay, so what does OA phalange means? Okay, O stands for oral. Oral stage. Okay, so ang oral stage, okay, since ito ay oral, ano ang erogenous zone nito? Ang erogenous zone nito ay mouth. Okay, kaya nga siya oral stage. Ayan. So, ang mga bata dito, okay, during this stage, the child is being the center of pleasure to a child, okay, from birth to 18 months is pleasure in sucking, chewing, and biting. So, lahat ng activities ng bata na ginagawa niya at this stage of oral stage is related with the mouth. Kaya pansin niyo yung mga bata during these years, di ba? Mahilig magsipsip, 'di ba? Dumedede, gusto nila may sinisipsip sila, nagbabite ng nails. Okay? Kahit na anong binabite nila, kahit anong makita nila sa crib nila, kakainin nila 'yan. Kahit dumi 'yan, meron akong napakinggang kwento ng isang nanay na yung bata daw na yun, kasi kaibigan ko siya yung bata daw na yun, kumakain daw siya ng dumi sa loob ng crib niya. Okay, which is according to Freud, it is understandable. Kasi kung ikaw ay pasok from birth to 18 months, ang center ng attention, ng focus mo, na kailangang masatisfy ni id ay ang mouth. Okay, so the erogenous zone is the mouth, okay? So the child totally become being dependent on others to provide for his or her needs. Okay? Kaya pansin mo si baby kapag gutom, paano niya i-express ang gutom niya? Okay, umiiyak ng umiiyak para lang saksakan siya ng pagkain sa bibig niya. Okay? Ngayon, in each stage, meron tayong tinatawag na fixations. Okay, hindi ko pala siya nasabi. So, ang fixations, okay, anong ibig sabihin natin ng fixation? When we say fixation, it results from failure to satisfy the need of a particular psychosexual stage. Nagkakaroon tayo ng fixation if there is a pleasure, okay, that your caregiver failed to satisfy you. So, nagkakaroon tayo ng fixation orally kapag during this stage hindi na satisfy ang oral needs mo. Diba? For example, ano ba ang mga activities ng bata sa oral? Diba? Gusto nila lagi silang dumedede, lagi silang may sinasak or may chinichew sa kanilang bibig. Ngayon, itong si caregiver o si nanay, umiiyak na si baby, unga na ng unga, si nanay, ano pang ginagawa? Sa letrang B, letrang G, bingo na, konti na lang. Si baby namumutla na, okay, sa kaiiyak, si nanay bingo pa rin ng bingo. So, there is a tendency, okay, nag-failed. Tama? Si caregiver na isatisfy ang oral needs ni baby. Kaya doon siya ngayon magkakaroon ng fixations. Okay? So, balik tayo dun sa sinabi ko kanina para maintindihan natin. Okay? So, ang painful or traumatic experience natin dito is yung failure ng caregiver mo na isatisfy yung need mo. Okay? Kaya ngayon, kapag yan ay umakyat, okay, kapag ngayon yan, okay, so kapag ngayon ito, okay, ay umakyat papunta ng consciousness mo, okay, magta-transform siya into a personality. Kaya ngayon, kapag meron kang tawag dito, personality that is related or habits or behavior that is related to your mouth, ibig sabihin, possible na orally fixated ka. So, ano-ano mga fixations ng oral stage? Ito yung pagiging madaldal. Ayan. Pagiging binge drinker ng alcohol, overeating. Ayan, ito yung mga mahiling magkagat ng bibig. Okay, yan. Ay, ng bibig. Kakagatin mo yung bibig mo. Okay. Mahiling magkagat ng nails. Okay. Sorry. Magkagat ng nails. Ayan. Ano pa ba? Mahilig makipagchismisan. Yan. So, yung mga chismosa nating kapitbahay na hindi makatigil, okay, sa bahay, kundi magchismis, magbunganga, di ba? Magchismis. Possible, pwede natin sabihin, ito sa aling nena, siguro orally fixated to. Okay? Siguro, syempre, natin sila i-judge by that.
Okay? So, ikaw din, if may tendency ka na mahilig kang mag-bite ng nails mo, possible na nung bata ka, kulang ka talaga sa aruga ng nanay mo. That is true. Okay? That is true in psychology, in psychoanalysis. Baka kaya pa sobrang daldal mo, mahilig kang manira ng buhay ng ibang tao kasi kulang ka sa aruga ng nanay mo. Okay? Or ng caregiver mo. Okay? Kaya, nangyayari niyan is hindi ka pala pinapadede nung bata ka, kaya since naging traumatic siya sa'yo, painful experience siya sa'yo, kasi hindi ka pinapakain eh. Hirap na hirap ka, di ba? Para i-please yung parent mo, napakainin ka. Kaya magta-transform siya into a personality that is also related with your erogenous zone in that stage, which is mouth. Okay? So, malinaw. So, next, we have is A. Itong A na to, it stands for anal stage. Anal. Okay, so since ito ay anal stage, ang erogenous zone natin dito ay the anus. Okay? So anus is our erogenous zone. So ang satisfaction ay nasa anus. Okay? So ano ba ang activity ng isang bata okay to satisfy the anus? Of course, it is toilet training. Okay? Toilet training. So possible sa anal stage, pwede yung nalimutan ko. Ayun, pwede yung expulsive, pwede yung impulsive. Okay? Sige, sulat ko na lang para ma-take down notes nyo din siya. Okay? Yan, so si anal stage pwede yung impulsive, at pwede din yung expulsive. Okay, so ulitin ko, sa anal stage, ang erogenous zone ay anus. So, ang activity dyan ni bata ay ang pagdumi. Okay, so paano nangyayari na impulsive ang paano nangyayari na impulsive ang pagdumi? Okay, ito yung klase ng mga bata na wherein they delay, kaya nga siya pababa. They delay the satisfaction of pooping o pagdumi. Okay, sila yung klase na may mga caregiver na wag ka munang dudumi. Wala pa tayo sa bahay, tiisin mo yan. 2 oras pa yung biyahe, di ba? Magkakalabit na si baby, ma, hindi ko na kaya, lalabas na, di ba? Pero yung nanay mo, tiisin mo yan. Hindi ka dudumi dito sa sasakyan. Hihintayin mo ang ilang oras para dumumi ka, doon ka sa CR natin dudumi. Okay? So, that is delaying the satisfaction of the anus. So, it is also a painful or traumatic experience for the child. Ikaw kaya tiisin mo ng ilang oras yung pagdumi mo. It is a painful experience for you, right? Okay? So, ayun, tumatawa kayo, but it is something very serious, okay? It is traumatic for you. It is painful for you as a child na pigilin mo yung pagdumi mo. So, ano nangyayari dyan? So, tulad yung sinabi natin kanina, since ka may traumatic or painful experience ka, okay, in your childhood, pinipigilan ka lang nanay mo na dumumi, okay, so iyon ay magta-transform ngayon ng personality. Kasi nga, from unconsciousness, lalagpas yan, papuntang consciousness. So, ano ang mga po pwede maging fixations mo? F na lang lalagay ko. Kapag impulsive ka, ito na lang yung symbol natin sa impulsive. Kapag impulsive ka, ano mga fixations mo? Pwede kang magkaroon ng OCD. Okay? Or obsessive compulsive disorder. Kahit hindi disorder, kahit yung obsession mo sa cleanliness. Okay? Kasi nga, meron kang delayed gratification. Okay? Kasi nga, nagagawa mong i-delay. Kaya ngayon, ayaw mo nang madumi. Ayaw mo nang makalat. Okay, gusto mo perfect, ayaw mo nang may mali. Okay, sila yung mga tao na na laging gusto nila in control sila. Okay, so ibig sabihin pala pag may kaibigan kang bossy, may kaibigan kang mahilig mag-control ng ibang tao, mag-control ng activities niya, possible siya ay anally fixated. Kasi nga impulsive. Okay, yung treatment ng kanyang pagdumi. When that person is 18 months to 3 years old. Okay? So, may makakilala ba kayo na pag kumakain ng biscuit? For example, Rebisco. Okay, pagkakain ng Rebisco, ang gagawin, kasi hindi nyo ko nakikita in person, pero imagine niyo na lang, no, na bubuksan, okay, di ba? Bubuksan syempre yung plastic, okay? Tapos, ibibiyakin sa gitna, okay, yung biscuit.
Okay, tas ang gagawin yung filling na chocolate or anumang flavor niyan, itatabi. Tapos unang kakainin yung biscuit, pagtapos na yung biscuit, tsaka pa kakainin yung chocolate. O kaya pag kumakain ng halo-halo, yelo muna, uunahin bago yung mga palaman. Okay, meron siyang personality na kaya niyang mag-delay ng gratification. Kasi bata pa lang siya, yun na yung nangyari sa kanya. Kaya ngayon, nag-turn siya into a personality of being obsessed to cleanliness and control. Okay, I hope that is clear to everyone. How about the expulsive? Pataas naman yan. Ang expulsive, ito yung mga batang may experiences, okay, during their toilet training, wherein ang mga magulang nila, pinagdududumi sila kahit saan. Okay, so, mama, na ako, o sige, dyan ka lang, okay? I will show you, I will train you independency. Okay, so bahala ka anak kung saan mo gustong tumae. It is your body, it is your choice. Nako, kapag ka ganun ang pagtituloy train natin, okay, sa mga anak natin, okay, that is an expulsive way of satisfying the anus. Nasobrahan ka naman ngayon sa pag satisfy sa anus kasi kahit saan dumi ka ng dumi. Okay? Kahit saan ka dumi ng dumi. So, ano mangyayari? Okay, si unconsciousness dahil painful, traumatic experience yun, di yun maganda eh. Aakyat yun patungo kay consciousness. Okay, so ano naman ang pwedeng maging fixations neto? Magiging makalat. Ayan. So ito yung mga makakalat ang mga bug. Okay, na meron ba kayong mga ganyang kaklase o baka ganito kayo na kapag nagsusulat ka na sa gitnang page ka na ng notebook mo tapos sinabi ni teacher uwian na ang gagawin mo, ilalagay mo yung lapis mo doon sa kung saan ka nag-stop magsulat. Tapos, i-close mo lang yung book mo, ilalagay mo na dun sa sa bag mo. Okay, o di naman kaya, pag buklat mo ng bag, di mo malaman kung ano ba dun ang notebook, ano ba dun ang libro, ano ba dun ang lapis, ano ba dun ang color. Okay, so they are very messy pagdating sa gamit. Okay, sila din yung mga hindi kayang makapaghintay. Ayan. So, kapag may mga taong na hindi kayang makapaghintay, diba? Wait ka lang dyan, yung mga atat na atat sa pila. Yan, possible yan. Ano yan? Meron naman yan. Tawag ito, expulsive sila. Hindi, sobrang impatient sa pila. Okay? So, yan. That is in the anal stage. Okay? So, I hope that it is clear to you. Okay? So, next we have the fa. So, ang fa is termed as phallic. Okay? Ang phallic, ito ay isa sa pinaka-ma-issue na stage to kay Freud. Guys, I want to remind you that this psychoanalysis is just a theory. Okay? It does not reflect to everyone. Okay? Pero there are times, okay, na talagang evident ito sa mga tao, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Hindi, porket may OCD ang isang tao, pwede mo lang sabihin na, oy, anally fixated ka. There are also other theories that could explain this disorder. Okay? So, next, we have the phallic. So, ang phallic, okay, ang erogenous zone neto ay, saan pala nagsimula? Hindi ko pala nasulat. Saan pala nagsimula ang ang phallic? Okay. So, ang phallic stage, phallic. Okay. So, ang phallic stage, ang erogenous zone dito, dumi na ng ang erogenous zone ay ang genitals. Ano ba ang genitals? We have the penis and the vagina. Okay, so ang center ng pleasure dito ay genitals. Okay, gulat kayo, no? Developmental stage to, ilang taon to, mga bata dito. They were just only 3 to 6 years old. So, when you were 3 to 6 years old, according to Sigmund Freud, okay, meron ka ng needs, okay, needs that must be satisfied, okay, na sa genitals mo. Okay. So, saan ba nagsimula ang phallic? Okay, nagsimula to sa isang Greek mythology. Okay, so, I forgot the name of Phallus ata yun. I don't know the name of the Greek character. But it happened, okay, na merong isang someone who is rich, hari ata siya or prinsipe. Okay, na in love, okay, sa isang babae na mas matanda sa kanya.
Okay? So, na-inlove siya. As in, grabe yung obsession niya doon sa babae na yun. And nalaman niya na yung babae na yun ay may asawa na. Okay? So, what happened there is because of his obsession and his too much love for that woman. Okay? Ginagawa niya pong patayin yung asawa nung nagugustuhan niya. Okay? And then later on, okay, he found out that the woman that he is in love with is actually his mother. Okay? And the man that he killed is actually his father. Okay, gulat kayo, no? Okay, baka familiar na kayo sa ganong Greek mythology, pero doon nagsimula ang phallic stage. Okay? Paano to nagsimula? Kaya nga sa phallic stage, meron tayong tinatawag na Oedipus complex. Oedipus yan, ha? Hindi Oedipus. Oedipus complex. Okay? So, ang Oedipus complex, okay, ito ay panglalaki. Okay? This is for boys. Sa mga boys to. Ay! Para to yung bogs, but it is boys. Okay? Ito ay sa boys. Ano ang center? Genitals, right? The erogenous zone is the genitals. But it is not a sexual pleasure. Baka iniisip mo it is something romantic or sexually, hindi ganun. Okay? So, ganito kasi yan. Ang penis kasi, okay, symbolically, it represents power. Okay? Kapag may penis ka, may power ka. Okay? Kasi pag may penis ka, lalaki ka, o hindi, kakasama na lang yun, kapag may penis ka, may power ka. Kaya ngayon, itong mga batang lalaki na to, okay, they are now wondering, bakit ganun? Bakit si mama, mas love niya si papa, ako may penis din naman ako. Okay, nagagets niya? Powerful din naman ako. I also have this penis na meron si papa. Pero bakit ganun? Mas nakikita ko na mas love ni mama si papa. Doon na nagkakaroon ng jealousy na tinatawag. Kaya ngayon, nangyayari is kapag may mga ganun, it happens in real life. Meron na kaming kapitbahay before na sobrang possessive siya sa nanay niya. Pero hindi sexually, baka kasi inisip niyo sexual incest. No, it is not like that. Okay? So, kapag ka nakikita niya yung nanay niya na sobrang lambing sa tatay niya, naiinis siya. Kasi gusto niya siya yung nilalambing ng nanay niya. Okay? Unconsciously, okay, ang nangyayari doon, unconsciously nangyayari doon is nakikita kasi ng mga lalaki na may penis naman ako. Kaya dapat mahal din ako at mas mahal din ako ng nanay ko. Nagigets natin. Okay, so paano ngayon nangyayari ito? So, ito ay nagiging what do you call this? Unconsciousness. Napupunta siya sa unconsciousness. So, ano nangyayari kapag ito yung umaakit na sa consciousness? Okay, ito naman ngayon sila boys. Okay, ang nangyayari dyan is sila yung mga mahilig mambugbog. Okay, sila yung mahilig magpakita ng power nila over women. Sila yung mga sexes na tinatawag natin. Okay, so they are fond, okay, of showcasing how powerful they are, okay, over the other genders or the other sex, pinatawag natin. Okay, so yun yung nangyayari. Okay, so possible din, okay, na dahil nga pinapakita nila yung power nila over other sex, isa pa sa mga personality ng mga may Oedipus complex, fixation nila dyan is what they call this, is they are mama's boy. Okay, mama's boy sila. Okay, masyado nilang ina-idolize yung nanay nila. Okay, at ginagawa nilang kalaban ang mga tatay nila. Kaya there are sometimes, okay, na isa sa mga fixation din nito ay confused sexual identity. Okay, na since nga mas ina-idol nila yung nanay nila, okay, at mas close sila sa nanay nila, nagagawa nilang i-adapt, okay, yung gusto ng nanay nila, okay, na pambabae. Okay, yun na lang gawin ko din para mas magustuhan pa ako ng nanay ko. Magkatulad na nga kami ng nanay ko, may penis pa ako, grabe na yung power na meron ako. Okay, so nangyayari dyan, nagkakaroon ng transformation ng sa consciousness, nagkakaroon ng confused sexual identity. Okay, so next, ang counterpart nito ay Electra complex.
Ang Electra complex, these are now for girls. Okay? So, sabi nga natin, during this stage, they see that penis is a powerful tool. Okay? Pag may penis ka, may power ka. Kaya ngayon, ang mga girls, nagkakaroon sila tinatawag na penis envy. They tend to become jealous. Bakit siya may penis, ako wala? Okay, bakit siya may penis, wala? Kasi nakikita ng mga girls yan sa mga tatay nila. Ang mga tatay ko, ang kalaro ko may penis, lalaki siya. So tatay ko ganun din, na ganun din siya. Kasi nakikita ni girls sa bahay nila na yung tatay nila yung nagbibigay ng pera. Okay, yung nagkukumpuni ng mga sirang bagay, nagbubuhat ng mga mabibigat. Kaya ngayon nagkakaroon siya ng jealousy na bakit sila lang yung ganun pero ako ganito lang. Okay? Ngayon, ang nangyayari dyan is because of the penis envy, okay, nangyayari siya is paano siya nagtata-transform into a personality. So, ano po pwedeng, what they call this, ano po pwedeng painful memory? Pwedeng painful memory dito ay si batang babae na iwanan ng tatay when she was a child. Okay? Ngayon, dahil nga meron siyang penis envy, okay? Meron siyang penis envy, magkakaroon magkakaroon ng idea ngayon itong sila girls na ako na ngayon ang lalaki sa bahay na to. Okay, ako na ngayon ang powerful ngayon sa bahay na to. Ako na ngayon na magpoprotekta sa mga kapatid ko, magpoprotekta sa mga sa nanay ko. Okay, kaya ngayon ang mangyayari is pagdating ng consciousness, nagkakaroon din ng confused sexual identity. So possible yan sa tatlong to. Kaya may mga nag-a-appear na lumalabas as nako-confuse sila when it comes to their identity, if they are a boy or they are a girl. Okay, there are times na meron silang traumatic experience towards their opposite sex. Okay, si boys, meron tong experience towards her mother. Sobrang ina-idolize niya yung nanay niya at nagagalit siya sa tatay niya. Kaya ayoko na ng penis kasi itong penis pala na to, nakakasakit pala to ng tao. Kasi yung tatay ko, nakikita ko, binubugbog niya si nanay. Mahal ko yung nanay ko. Kaya ayoko na ng penis na to. Kaya ngayon na mangyayari, dahil idol niya si nanay at galit siya kay tatay, aayawan niya yung penis niya. Kaya pagdating niya sa consciousness, magiging siya, homosexual, magiging gay siya. Okay, sorry for the word, but this is the reality. This is psychology that we're talking about. Okay? So, ganun din sa girls. Okay? So, dahil nga may penis envy siya, okay, sige, dahil umalis si Papa, akin na lang to. Akin na lang tong, kapangyarihan na to. Kaya ako na ngayon tatay yung lalaki sa bahay na to. Nagigets natin? So, basically, kaya nagkakaroon ng confused sexual identity sa mga tao because they had traumatic experiences towards their opposite sex. It's either their father or their mother. Yan. Okay, so next, we have latency. So, I guess that I could erase this one. Okay, sulat ko na lang para di nyo malimutan. Oral, anal, phallic, LA stands for latency. Okay, o phalage. Ang latency, okay, ito yung psychosexual development void na walang erogenous zone. Okay, wala siyang erogenous zone. Okay, so kasi ito ay focus sa mga bata dito pagdating sa paglalaro. Kasi ito ay ages 6 to puberty. Okay, so puberty. So wala dito, walang erogenous zone dito. So puro paglalaro lang ang inaatupag ng mga bata dito in the latency skills. Okay, so nangyayari, dahil sa sobrang paglalaro, okay, dahil sa sobrang paglalaro, ang pwedeng maging fixations nito ang mga boys. Usually, they relate more with boys and girls with girls. Kaya doon na nagkakaroon ng setting apart. Okay, dahil sa lagi kong kalaro si girls, ka-girls ako sasama. Pagdating ko ng high school, pagdating ko ng college, pagdating ko ng ng work, pag nag-work na ako, kasi si girls na yung nakagisnan ko. Same with the boys. Then we have the G. Atong G na to stands for genitals. Okay, genital stage ni genitals. It stands for genital. Ay, kala ko may sulat.
Genital stage. Okay, sa genital stage, syempre, ang erogenous zone nito, balik kay genitals. Okay, pero hindi na siya toward the parents. Toward na to into opposite sex. Ayan, towards na siya sa opposite sex. Okay? So, nagkakaroon na ng mga sexual urges. Ayan, na-awaken na siya. Na-unleash na siya during your puberty stages. So, ang mga fixations that would happen here is when the adolescents tend to focus more on their sexual urges towards their opposite sex peers. Okay? So, possible na kapag fixated ng isang tao in this genital stage, okay, pagdating niya ng adulthood, possible na magkaroon siya ng multiple relationships with different people. So, yun yung isa sa mga pwedeng maging pwede siyang maging nymphomaniac. Okay, pwede siya maging ganun. So, possible lang naman yun. Okay, isa yun sa mga considerations. Okay? So, that's it. That's it with psychoanalysis. Okay? Next, we have rational choice theory. So, sa rational choice theory, okay, sinabi natin dito last time na in rational choice theory, it is more about making decision. Tayo bilang rational na tao, we have the power to make decisions in our lives. We have the power to make choices in our lives. But the question now is how? Paano ngayon? Ngayon ang problema is tayo mga tao, our brain does not function 100%. Okay, sa figure pa nga lang ni Freud, 80% unconscious, 20% or 10% lang doon ang conscious ka. So, nag-work lang ang brain natin, okay, hindi po ng 100%. We cannot have all the rational capacity, the time, and emotional detachment that we need to choose the best course of action. Vulnerable pa rin tayong mga tao sa pagkakamali. Okay? Kahit na rational ka, kahit na kaya mo mag-isip, vulnerable pa rin po ang mga tao sa pagkakamali. Because, okay, our brain cannot function 100%. We cannot be detached 100%. Kaya ngayon, anong nangyayari? How can we now be able to choose rationally? Or how can we be able to end the best choice, okay, in our decisions? It is when, okay, it is when we copy the people or when we copy the methods used by those who are more successful. Okay? Dahil sa hindi natin kayang mag-isip, kasi 100% hindi natin kayang gawin mag-isip talaga eh. Okay? Gagawin na lang natin, kokopyahin na lang natin kung paano ba i-overcome ng taong ito na successful at mayaman yung problemang pinagdadaanan ko. Kaya tayong mga tao, pansin ninyo ha, ang daming mga books na napapublish, punta ka National Bookstore ng book sale, ayan, ang daming mga napapublish doon na 10 tips on how to become financially independent by this rich and famous businessman. Okay? So, may mga 10 tips, 3 guidelines, okay, 10 ways kung paano ka magiging ganito. Okay? At hook na hook sa mga tao. Kasi wala na tayong kakayahang mag-isip po 100% paano ka magiging best, okay, sa gusto mong gawin. Kaya ang gagawin na lang natin, we will just copy the decisions or the methods na ginagawa ng mga mayayaman but successful na tao. Okay? Na may katulad halos ang problemang pinagdadaanan natin. Kaya tayong mga tao, lalo na sa generation natin ngayon, mahilig tayo mag-idolize. Diba? Na mga artista, na mga singer, na mga boy bands, na mga girl bands. Okay? Kasi tayo, ina-idolize natin sila the way na kung paano sila makipag-interact, paano nila solusyonan ng mga problema nila sa buhay, pati kung paano sila magsaig, gusto mong gayahin, pati kung paano sila magluto ng ganitong bagay, maniniwala ka. Minsan pa, mas maniniwala ka pa sa sinabi ng YouTuber na nauunahin mo ang sibuyas kaysa sa bawang, kaysa sinabi ng nanay mo na dapat una ang sibuyas kaysa sa bawang. Ano ba? Tama ba? 'Di ba? Minsan mas maniniwala ka pa sa sinabi ng YouTuber na dapat pag nagigisa ka, mas uunahin mo daw ang bawang kaysa sibuyas. Mas maniniwala ka pa doon kaysa sa nanay mo nang sinasabi niya, nak, dapat pag nagigisa ka, unahin mo ang sibuyas bago ang bawang. Okay? That is a very, napaka-shallow lang ng example na yon. Pero,
Okay, it happens to some. Okay, na dahil nga may mga bagay tayo na gusto nating maging best ang decision natin doon, kinokopya na lang natin yung ibang tao kung paano nila gawin ito. Okay? But what happened, okay, is meron tayong tinatawag na different social consequences of scarcity-based decision. Okay? Importante po sa tao na dapat magaling ka mag-decide. Kasi your decision will dictate your future. Okay? Ano mang desisyon ang ginawa mo ngayon, that will dictate your future. You have decided not to study, it will dictate your future. You decided to work hard and to study despite of any hindrances or problems you encounter in your family or school, that will dictate your future. Kaya ngayon, kaya meron tayo mga tinatawag na consequences of scarcity. Pag sinabing scarcity ng mga maling desisyon. Okay. First, okay, humanity's unlimited wants and perpetual desires drove civilizations to either their prominence or destruction. Okay? Kapag hindi ka nagde-decide ng maayos, okay, at push ka lang ng push sa mga gusto mong gawin, anong mangyayari niya? It will lead into destruction. Kaya nga may government tayo eh. 'Di ba? Kung ang government susundin niya lang lahat ng sinasabi ng mga tao na ipatupad nyo to, gawin nyo to, patuparin nyo to, hayaan nyo sila, basta gawin nyo to, pustahan, it will lead into destruction. Kung ang mga politiko hindi sila magde-decide ng mabuti sa ikakabuti ng common good, kundi magde-decide lang sila sa gusto ng ibang mga tao, that will definitely lead to destruction. Okay? I don't know what's the name of the movie, but merong isang movie na ang concept ng movie na yon is he became God. Okay? Naging Diyos siya ng isang araw at I don't know how many days. But naging Diyos siya. So, ang gusto niyang gawin is gusto niyang i-yes lahat ng request ng mga tao. Okay? Kapag ni-yes niya, may panalangin yung isang tao, no? Gusto kong maging successful yung pagnanakaw ko ng $1,000,000 sa bangko na to. Gusto niyang i-yes yun para wala nang hingin yung mga tao. Kung mag-yes lang tayo na mag-yes sa gusto natin at hindi natin iisiping mabuti, kung makakabuti ba ito sa atin o hindi, probably it will lead into destruction. Kasi usually yung mga wants natin, yan ay related saan? Related yan sa emosyon mo eh. Tama ba? Etong wants na yan, it will always be related to your emotions. Ayoko mag-aral. Gusto ko ng academic freeze kasi pagod na ako. Ayoko na. Kaya hindi ka mag-aaral, mag-i-stop ka. O hindi pala. Hindi mo na lang pagbubuto, hindi ka magbabasa ng module mo. O hindi ka magpapasa ng mga activities mo. Kasi gusto mo eh. Ano mangyayari yan? It will lead to destruction. Babagsak ka. Hindi ka gagraduate. Okay? Next, individuals only seek self-interest and would end up deciding what benefits them the most. Nagkakaroon anong po pwedeng maging resulta ng maling desisyon, selfishness that will affect other people. Okay, sorry for my handwriting. That will affect other people. Okay, kung hindi ka magaling mag-decide, go ka lang ng go sa gusto mo, it will definitely affect other people because of your selfishness. Okay? Kung ayaw mo, let's say for example, kung talagang you have decided not to study, you have decided na, senior high school lang naman to eh. Wala pa to sa kalingkingan ng pangarap mo. Kung pag-decide mo na hindi ka mag-aaral ng maayos, okay, during this opportunity na binigay sa'yo, it will definitely affect your family. It will definitely affect your parent. Okay, I have seen a lot of faces of parents na hindi umiiyak pero lungkot na lungkot kapag pinapatawag sila sa school dahil bagsak yung anak nila. Just because their child wanted to enjoy his high school life. Nagiging selfish. Hindi ko sinasabing wag mong enjoy yung high school life mo. But because of wrong decisions in your life, okay, puro ko na lang sarili yung iniisip mo na nangyayari, nagiging selfish ka. And you tend to disregard, diba, the sake of other people. Dahil sa gusto mo, enjoyin ko yung high school ko, maglalamayarda ako,
gawin ko gusto ko, unahin ko ang pakipag-chat, unahin ko ang pag-email, unahin ko ang mga bagay na to kaysa sa pag-aaral. Magiging number 1, di ba? It will lead into distraction. And it will also affect other people. Kasi yun lang yung magbe-benefit sa'yo. Pero hindi mo niisip that you will hurt other people. Okay? Next. With natural resources being finite and the requirements of human ambition unending, the most rational choice is to conserve the limited sources and share this with each other. Okay? So, what happened here? Okay, is because of our unlimited wants, okay, pwedeng umabot sa punto na maubos ang likas na yaman natin. Okay, mauubos yung likas na yaman natin. Kung gusto mo, gumawa ka ng maraming subdivision, okay, mawawala yung mga kagubatan, mga kabundukan, okay, mga palayan. So, ano mangyayari? Bababa ang ekonomiya, magkakaroon ng mga baha, landslides sa iba't ibang lugar. Okay? See, yung mga social consequence of scarcity-based decision. Okay? So, yan. Okay, so what happened here is kasi meron tayong tinatawag na tragedy of the commons. Okay? So, what do we mean ba with the tragedy of the commons? Okay? It is a scenario wherein a common piece of land is shared for grazing by community. Kung mapansin nyo sa picture, ay ang whole land na yan dapat ay pagmamay-ari yan ng community. Okay? Pero dahil, okay, so may mga grass dyan na tumutubo para kainin ng mga alaga nilang hayop o ng mga herd na tinatawag natin. So, dapat, kapag kadadalhin mo sila sa piece of land na to, dapat meron ka lang specific time na pag-i-stayhin mo yung hayop mo para yung ibang alaga naman yung magko-consume ng grass. Nagigets nyo? But what happened here is, okay, ano nangyayari? May mga farmers na naging selfish. Okay, na nangyayari is, pinag-i-stay nila ng ilang mga araw. Okay, yung mga hayop nila dyan na pinapatira hanggang sa mag-consume sila ng mga damo. Limited lang yung resources. Ang gagawin nun, mabuti kung isang farmer lang ang gagawa nun, syempre gagayahin din siya ng iba. Sige ako din, kasi nakita ko si Mang Karning, ganyan. Sige ako din, hanggang sa buong community na. Okay, yung magko-consume ng hindi tama. Ayan, so ano mangyayari? Mauubos ang damo. So, pag naubos ang damo, magugutom ang mga hayop. Okay, magkakaroon ng distraction na tinatawag. So, kung napanood nyo na yung movie na The Platform. Yeah, I remember it. Yung the movie na The Platform. 'Di ba meron doon yung bida, okay? Gusto niya na para makakain yung mga taong nasa baba, kailangan meron ka lang specific amount ng food na kakainin mo para makarating yung ration doon sa baba at makakain sila. Okay? Pero anong ginawa? Dahil yung nasa taas, okay, inuubos nila yung pagkain, ganun din yung gagawin na nasa pangalawa, ganun din yung gagawin na nasa pangatlo, hanggang sa nagkaroon ng kaubusan ng resources or ng pagkain, hanggat yung sa pinakadulo ng platform, wala na silang makain. At magpapatayan na lang sila. Okay? Kasi nga wala na silang makain. Maganda yung movie na yon. Ganito yon, Tragedy of the Commons. Hindi niya in-explain, pero pinakita yun sa movie na The Platform. Okay, next, we have institutionalism. Okay, the last one is institutionalism. So, in this concept, okay, nalaman natin before that institutions truly affect people. Okay, kailangan ng mga institutions sa community ay dapat makapasok sa buhay ng mga tao. Okay, okay, kung kaya for them to gain the legitimacy, organizations tend to create perpetual symbols, ceremonial, and activities and stories for them to be included in the lives of the people. Para i-consider sila ng mga tao na these organizations are important to us. Gets nyo? For example, Department of Education. May rights naman ng mga taong hindi mag-aral Pero pinapakita, nag-o-offer ang Department of Education, okay, ng mga opportunities para guminhawa yung buhay mo. Okay, nagbibigay sila ng scholarship,
Okay? Nagbibigay sila ng mga aids para makapag-aral ka kahit na mahirap ka. Okay? So, ngayon na mangyayari, okay, because of those kinds of programs na ini-input nila sa iyo, okay, iisipin mo na mahalaga nga ang Department of Education kasi kung walang Department of Education, hindi ako makakakuha ng ganitong scholarship, hindi ako magiging successful in my life. Okay? So, like for example, during this COVID-19, di ba marami nagsasabi ng academic freeze? Di ba? Wag na mag-aral kasi may COVID-19. Okay? Pero nagbaba ng program ang DepEd. Okay? Meron silang programa na tinatawag na Save the Children Philippines. Okay? Yun yung kanilang pangalan ng no. Merong isang NGO na ang pangalan ay Save the Children Philippines who supports DepEd adaptive learning methods for children, youth amid COVID-19 pandemic. There is an NGO, okay, na ang pangalan ay Save the Children Philippines wherein they are providing this program and they are supporting the non-academic freeze na ginawa ng DepEd. Okay, wherein they are helping the DepEd na alam mo yon, gawing totoo yung online learning wherein 'di ba nagbibigay ng mga laptops, nagbibigay ng mga aids, scholarship pa din, okay, sa iba't ibang mga estudyante all over the Philippines. Okay, so because of this program, ayan, nakikita ng mga tao na okay, ang DepEd pala mahalaga talaga to sa amin. Okay, ang Save the Children Philippines pala dahil meron silang ganitong klaseng programa, mahalaga ito sa amin. Okay, so sa madaling salita, these institutions, okay, provide programs, okay, so that we people, okay, tend to see our need na pinoprovide ng program sa mga institutions na yun, and that will be the opportunity of the institutions to involve in our lives, and we will serve them or we will think of them as an important factor ng buhay natin. Okay? So, I think that's it. That is our lesson ayan, for today. So, if you have any questions, message nyo lang ako. Message nyo lang ako. Okay? If you have any questions and clarifications. So, yun lang. Thank you for listening and God bless everyone.